Yan. Madilim yun. Talagang madilim. Praise God. Ang Diyos po natin ay mabuti. Minsan pa, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kapatid sa Panginoon na kasama natin upang manalangin, sumamba at mag-aral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Ako po si Pastora Beta Cruzado mula po sa Tigwi Door of Faith Church. Sa pamamahala po, ang pangunguna ng ating District Supervisor, Distrito Pastora Rebecca Quijada. Diyos po natin ay dakila. Salamat sa panibagong umaga at panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pag siya ating bigyan ng kaluguran at papuri, pagsamba at pagdakila ngayong pong araw na ito. Bago po ang salita ng Diyos, tayo po'y umawit sa Panginoon ng isang awit ng lubos na pagtitiwala sa kabutihan ng Panginoon. Ako'y nagtitiwala. Wala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa inyo. Ako'y nagtitiwala sa inyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa inyo. Ako'y nagtitiwala sa inyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang kailangan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang kailangan, Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, dakila at makapangyarihan, sa umagang ito ay kami po ay sama-samang lumalapit sa biyaya ng inyong trono. Salamat sa panibagong buhay at lakas, sa panibagong pagsikat ng araw, pagpapahiwatig ng walang hanggang pag-ibig po ninyo sa amin. Salamat aming Panginoon, muli ay kami po ay naririto upang patuloy na sumamba, magbigay kaluguran sa inyong pangalan at makinabang sa inyong salita na nagbibigay buhay at lakas sa amin. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa sinumang kasama, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ngayong umaga. Ang pagsama ng Banal na Espiritu ay sumagana po sa aming lahat. Salamat sa inyo. Alam po namin kayo ay nasa aming kalagitnaan. Kayo po ay Diyos na sumasagana ang biyayang pagpapalang espiritual. Salamat po. Pagpalain po ninyo ang aming gawain ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen at amen. Salamat po sa Panginoon. Diyos natin ay napakabuti. Sa lahat ng pagkakataon, siya po ay laging nariyan upang tayo'y samahan sa paglalakbay sa mundong ito na kung saan niluloob niya upang tayo po ay patuloy na maranasan natin ang kagandahang loob ng Panginoon sa bawat araw na ipinagkakatiwala po niya sa ating lahat. Salamat sa Panginoon, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos mula sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 62, talata 8. Aklat po ng Awit or Psalms chapter 62 verse 8. Na ang sabi po dito ay, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasanin ngayong dinadanas, siya ang kublihang may dulot na lunas. Salamat sa Panginoon. Ang salita po ng Panginoon ay patuloy na nagbibigay po ng hamon sa atin upang patuloy na pagkatiwalaan ang Diyos nating pinaglilingkuran. Sapagkat ang Diyos po nating pinaglilingkuran ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng pagkakataon. Isang panawagan para sa ating bayan ng Panginoon, ang lubos na pagkatiwalaan ng Panginoon. May pamagat po ang ating papag-aralan ngayong umaga na trust in the Lord at all time. Nabanggit sa salita ng Diyos sa Psalms 62, nakalagay dito na tayong lahat na bayan ng Panginoon sa lahat ng oras ay magtiwala sa Diyos. Bakit po kaya ipinapayo ng aklat po ng mga awit na kailangan tayo magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras? Tanong po sa atin, kailan dapat magtiwala sa Diyos? Ang sagot po ay sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon. May mga pagkakataon po kasi, tayo, kahit tayo mga anak na ng Panginoon, oo, matindi po ang ating pagtitiwala at paghibik sa Panginoon sa panahon po na mahirap yung ating pinagdaraanan. Pero ang payo ng salita ng Diyos, ang pagtitiwala natin sa Diyos ay sa lahat ng oras. Sa mundong ito, sa ating ginagalawan, ay hindi po pwedeng walang oras. Ibig sabihin, sa bawat yugto, sa bawat paghinga po natin, sa bawat sitwasyon ng ating buhay, hindi nais ng Panginoon na wag natin alisin ang tiwala sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Bakit po? Sapagkat may mga pagkakataon po na kapag po nariyan na yung kasaganaan, yung tiwala natin sa Diyos ay nawawala. At nababaling sa kung saan, kung ano yung ating nahahawakan na ipinagkakaloob ng Panginoon. Pero, ang Biblia ay nagsasaway na wag maalis sa bawat oras ng ating buhay yung pagtitiwala sa Panginoon. Minsan po, hindi lang sa kayaman ng ating nahahawakan, ang pagtitiwala ay nababaling minsan sa tao na ang totoo ay hindi mapanghahawakan sa lahat ng panahon. May mga pagkakataon kapag po yung taong ating kakilala ay malaki ang naiibahagi sa pamumuhay natin, sa buhay natin, sa pagkakabuhay natin. Sa halip na ang tiwala natin ay direkta sa Panginoon, yamang siya din po naman ang nagbibigay ng mga taong pwede nating mahingan ng tulong, pero ipinapaalaala ng Panginoon na huwag mawala ang tiwala direkta sa Diyos at huwag mabaling sa taong ibinibigay niya upang matugunan kung ano po yung ating mga alalahanin, yung ating mga pangangailangan. Kaya isang bagay po ang napakahalaga na huwag maalis. Pag sinabing sa lahat ng oras, sa bawat yugto, sa bawat minuto ng buhay po natin, kailangang pagkatiwalaan ang Panginoon. At hindi lamang po salapi, hindi lamang po taong ipinagkakatiwala o binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi po mga kapatid, alam po natin na ang Diyos po ay Diyos na mapanibughuin. May mga pagkakataon at niloloob ng Panginoon ang Diyos ay nagbibigay ng tao at nagkakaloob ng taong aalalay sa ating pagkakabuhay. At pag doon po napalagay yung ating tiwala, ay napakalaki po ang puntos na pwedeng alisin po ng Panginoon yung mga bagay na pinagkakatiwalaan po natin. Hindi lamang po tao, may mga pagkakataon kahit po tayong mga magulang, napapabanggit po tayo kapag po ang ating anak ay makakatapos na at makakagraduate at makakapagtrabaho na, napapabanggit tayo na
gagaan ang aking buhay kasi si anak ay magkakaroon na ng hanap buhay. Pero alam po natin, ang Diyos pa rin po ang magkakaloob ng lahat ng bagay. Pwede niyang alisin ang sinumang pagkakatiwalaan natin. Yan po ay sigurado sapagkat ang Diyos po ay Diyos na mapanagbubuin. Siya po ay hindi niya nais at hindi pinapahintulutan na mapaltan yung ating mga pagtitiwala sa mga bagay po na lumilipas. Sapagkat ang Diyos po ay Diyos na hindi sinungaling sa kanyang mga pangako. Kaya hinihikayat po tayo ng salita ng Diyos sa bawat araw, sa lahat ng oras, pagkatiwalaan po natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Pangalawa po ay, bakit kailangang magtiwala tayo sa Diyos? Doon sa ating binasa, sapagkat siya ay mabuting kublihan. Ang katotohanan ng tao, kapag inaalis at may mga pagkakataon nga pong nasusuling ang ating pagtitiwala sa mga bagay na lumilipas, nawawala, sumasawa sa pagtulong po sa atin. Kapag inalis yun ay nakakadama po tayo ng tinatawag na kapighatian. Pero narin pa rin po yung kamay ng Panginoon na kapag tayo'y nanganlong sa Kanya, ang Diyos po ay mabuting kandungan. Kapag po ang isang tao ay walang pagkaunawa sa salita ng Panginoon, kaya nga po napakahalaga sa bawat umagang lagi nating basahin ang salita ng Panginoon, sapagkat ito ang magbibigay po ng instruction sa atin kung ano ang dapat nating pamumuhay. Subalit kapag ang isang tao ay nanagana, nagtiwala sa mga bagay na lumilipas, at kapag inalis ng Panginoon yung mga bagay na kanyang pinananaligan o yung sinasandigan ng kanyang paniniwala bilang tulong sa kanyang pagkakabuhay, nakakadanas po ng kawalan ng pag-asa kapag ang tao ay wala pong lubusang pagkakilala at pagtitiwala sa Panginoon. Pero sa mga nagtitiwala sa Diyos, bagamat dumadaan sa mahirap na sitwasyon at wala siyang ibang pag-asa at pagtitiwalaan kundi ang Panginoon, mawala man ang bagay na nasa kanyang harapan na maaring tugon sa kanyang pangangailangan, subalit hindi niya iniiwanan o inaalisan ng pagtitiwala sa Panginoon. Dumaan man yung hirap sa kasalukuyan, alam niyang may buhay na pag-asa at may panibagong paraan ng Panginoon upang maranasan niyang muli ang pagpapalang mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, tunay na ang Panginoon po ay napakabuting pagkatiwalaan. Kahit sa panahon po ng tayo'y ligalig, may mga panahon pong tayo parang wala ng, mayroon pa bang solusyon iring problemang ere? Mayroon pa bang tugon din sa sakit na napakatinding pinagdaraanan? Pero ang Diyos po ay mabuting kanlungan. Hindi siya tumatalikod sa atin. Ang totoo, tayo na hinihikayat niyang magtiwala sa Kanya, ang may gana at may mga pagkakataong tumatalikod pa sa Panginoon, na parang mas may mabuting solusyon pa doon sa ating pinagdadaanan. Pero ang totoo, ang tunay na solusyon ay walang iba kundi nasa Panginoon. Kaya hinihikayat niya si Haring David o si Haring David na nakaranas talaga sa panahon ng pagbagsak, sa panahon ng panghihina, sa panahong parang wala ng tugon yung lungkot sa kanyang puso dahil sa kanyang pagkakamali. Pero isang bagay ang nakita pa rin ni Haring David na siya po'y magtiwala sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At siya po ay kinalinga pa rin ng Panginoon. Ganon kabuti ang ating pinaglilingkuran. Salamat sa Diyos, may mga pagkakataong ang bunga ng ating kapighatian, kung bakit tayo ay nawawala ng pag-asa, kung bakit tayo po ay nakakaranas ng mahihirap na sitwasyon. Bunga pa rin po ng ating mga pagsalangsang. Bunga pa rin po ng pagtalikod natin sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos, hindi siya tumutumang. Hindi niya agad ginagantihan ng isang bagay po na lubos nating ikalulungkot. Pero ang Panginoon ay, sabi ng Biblia, sa panahon ng pagtitiwala natin sa Diyos, kung dumaranas daw po man tayo ng matinding pasanin, dinadaanan natin yung mga matinding pasanin, siya ang mabuting kublihan. Sa mga di mananampalataya, pagka wala ng pag-asa, anong solusyon nila? Magpakawala sa buhay, magrebelde sa Diyos, magyari ng buhay na parang ang solusyon ay maginhawa na pag natapos yung kanilang buhay. Pero isang bagay po, ang Biblia ay naghihikayat po sa atin
na sa panahon ng ating mga pinagdaraanan, sabi ng Biblia, kung may pasanin kayong dinaranas ngayon. Maari po sa ating pong mga kasamahan, hindi po tayo nagkakamalayan at nagkakaalaman sa pamamagitan ng mensahe kung ano yung ating pinagdaraanan. Pero ang Biblia ay nagsasabi, siya'y mabuting kablihan. Salamat sa Panginoon, totoo po ito. Itong tinanggap nating Ibanghelyo ni Kristo ay malaking saklolo sa maraming tao. Alam niyo po ba, kahit sa atin, sa lugar na ito, napakarami, kahit po mga professional na may kaalaman na para maibsan ang kanilang mga pangangailangan. Kapag nakakausap at ang salita ng Diyos ang naibibigay po sa kanila. May mga taong kahit professional na halos ma-depress kung anong sitwasyon financially. Pero kapag nabanggit natin talagang ang Diyos ay may saklolo sa bawat may mga pinagdaraanan. At sila po'y naiibsan. Bakit po? Hindi dahil sa ganda ng pagpapaliwanag natin. Dahil totoo ang salita ng Panginoon, siya'y mabuting kanlungan sa lahat ng pagkakataon. Pero ano po ang hinahanap sa atin ng Panginoon? Magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng oras. Hindi lamang po sa panahon na parang mahirap ang sitwasyon. Kung dumating yung panahon na guminhawa at naging maayos, yung tiwala pa rin natin sa Panginoon, huwag mawawala. Huwag ibaling sa mga bagay na ibibigay. Mayroon pong mga pastor laging nagbabanggit ng isang salitang ito. Mas minamahal na ng mga tao yung ibinibigay ng Diyos kaysa doon sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay. Kaya delikado po sa atin bilang tao na totoong walang magagawa at walang kakayanan kapag wala ang tulong ng Panginoon. Pero sa ating mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Panginoon. At huwag natin sabihin, lingkod na tayo ng Panginoon, ay tuloy-tuloy ang lubos nating pagtitiwala sa Diyos. Pag napakahirap na ang sitwasyon, nararamdaman natin, pinanghihinaan tayo ng loob. At may ilang mga lingkod ng Panginoon tumatalikod dahil sa tanda ng pinagdaraanan. Pero narito ang salita ng Panginoon, sinasabing sa lahat ng oras, pagkatiwalaan po talaga natin ang Panginoon. At salamat sa Diyos. Salamat sa napakabuting Diyos na nakilala po natin, na sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin, talagang naranasan natin ang biyaya at pagkalinga ng ating Diyos na buhay. Sabi po dito, siya'y mabuting kublihan. Pangalawa po, kung bakit kailangan po nating pagkatiwalaan ng Diyos na ating kinikilala. May dulot siyang lunas. Ang sabi po dito, sa bandang baba po ng binasa natin, siya ay kublihan at hindi lang siya pwedeng panganlungan o pagpahingahan o pagkublihan ng ating kalagayan, kundi sa ating mga pinagdaraanan at mga pasaning na kapagpapahirap sa atin. May dulot siyang lunas. Alam niyo yon, yung pag sinabing may lunas, may katugunan. Kapag po ikay may matinding karamdaman at pag sinabi ng doktor, naku po, nanay, wala nang lunas ang sakit ninyo. Ang pag-asa na lang ninyo ay ang Diyos. Ay biglang bumabagsak po yung ating damdamin na wala nang lunas. Pero ang sabi mismo yung doktor, kahit hindi yan lingkod ng Diyos o hindi mananampalataya, huling banggit niyan, pag-asa na lang po natin ay ang pagtiwalaan ang Diyos. Kaya, totoo po, ang lunas ng lahat ng bagay na ating pinagdaraanan, talagang nasa Panginoon. Totoo po yan na ang Panginoon ay magandang takbuhan sa panahon po ng bagabag po tayo. Ito pong nakaranas at siguro po ay hindi po ninyo o maaaring nabalitaan ninyo ang isang sunog na naganap po sa lugar po ng Kamaynilaan at isa sa aming lugar ay naapektuhan po nito isang kapitbahay mismo po namin. At habang naroon o pagkuhain yung kanyang anak, isa lang ang chinat ko sa nanay po ng nasawi sa sunog dito diyan sa Maynila. Binondo. At isa po sa kapitbahay namin ang namatay. At nabanggit ko lang sa nanay na ang Diyos ay mabuti, may malaking plano. Talaga pong umiyak siya kahit sa messenger. Sapagkat ang Diyos po ay maasahan. At kagabi po'y naroon tayo
magpapasalamat tayo sa Panginoong kaaliwan na nagmumula sa Panginoon. Alam ko pong mararanasan niya. Kaya nabanggit ko sa aking sarili, may mga pagkakataong tayo po may mga pinagdaraanan. Pero yung ibang mga tao, mas matindi ang pinagdaraanan. Pero pantay-pantayan, tayong lahat ay walang dapat gawin kundi ipagkatiwala. Ang pagtitiwala at paglapit sa Panginoon, hindi lang sa panahong malaki na yung problema. Malaki man o maliit yung problema, kailangan ipagkatiwala talaga natin sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng lunas sa malaki at maliit. Kasi po alam natin yung problemang ibinibigay ng Diyos ay sang-ayon sa ating kakayanan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na napakaliit nitong problema ko, yung sa iyo, napakalaki niyan, kaya ako, ayos lang ako. Pero alam ng Panginoon kung gaano mayroong kakayanan upang dalhin at malampasan mo yung problemang iyong pinagdaraanan. Pero sabi ng Panginoon, sa mga nagkukubli sa Kanya, may lunas ang Panginoon. Kahit ano pang tinding pinagdaraanan financially, sa ating pong relasyon sa pamilya, sa pangangailangan ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman, may dulot na lunas ang Panginoon. Kaya, bakit po sa ating mga Kristiyano, kung bakit kailangan magtiwala sa Panginoon, kung sakit man ang ating problema, may lunas ang Panginoon. Eh paano, pastora, kung ang lunas ay kamatayan? Pakinabang pa rin po. Bakit higit na mabuti po, kung umuwi man po tayo sa langit, isang mabuting bagay, yung tinaon ng Panginoon at ginawa sa ating buhay. Kaya, hindi po dahilan upang talikuran natin ang Panginoon pag mahirap na ang sitwasyon. Lubos na pagkatiwalaan. Bibigyan natin ng katwiran at totoo naman. Sabi ni Apostol Pablo, sa mamatay at sa mabuhay, pakinabang. Kung may plano pa ang Panginoon dito sa akin sa lupa at gagamitin pa, may pakinabang sa akin. Magagamit pa ako ng Panginoon. Pero kung loobin ng Panginoon, tapusin na ang aking buhay, pakinabang pa rin. Bakit? Makakasama natin yung Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Kaya ang Panginoon po ay dapat pagkati, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kung lagay na po yung katawan natin, kumapit sa Panginoon. May pag-asa pa rin ako nagtitiwala ako. Pakalipas ng buhay na ito, pakalipas nitong paghihirap ng aking katawan, may pag-asa, isang buhay na pag-asa. Muling bubuhayin ako ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Ang Diyos ay may lunas sa lahat ng ating pinagdaraanan. Ano mang pasanin, mga kapatid, may lunas po ang ating Panginoon. Ano pa po ang sabi ng salita ng Diyos? Basahin nga po natin sa aklat pa rin po ng mga awit. Kapitulo 34, talatang 15. Psalms 34, verse 15. Mga mata ni Yahweh sa matuwid ay nakatuon. Sa kanyang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Ano po ang hinihingi ng Panginoon upang ang pagtugon at pagsagot ng Panginoon sa lahat ng ating pasanin ay maranasan at makamtan ng bawat isa? Ang sabi dito, laging ang mata ng Panginoon ay nasa matuwid nakatuon. Isang mahalagang bagay bilang nagtitiwala sa Panginoon ang lumakad tayong may katuwiran. O ibig sabihin, isang buhay na kasiya-siya sa Panginoon. Malaking ambag po ito. Malaking bahagi sa ating pagtitiwala sa Panginoon ang paglakad sa katotohanan o sa matuwid na pamumuhay. Bakit po? Ang Diyos ay, ito po ay isa sa talata po na paborito ko pag ako po ay lumalapit sa Panginoon. Isaiah 59 verse 2. Kahit kailan ang Diyos ay hindi nagtakip ng tainga at hindi po siya umigsi ang kamay upang pakinggan at iabot ang ating mga panalangin idinadaing sa Panginoon. Kaya sa ating pong pagtitiwala sa Diyos, hindi lang tayo basta magtitiwala. Pag sumikapan natin sa tulong at biyaya ng Panginoon na lumakad ng may katwiran, isang matuwid na pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Pero ang sabi po doon sa Isaiah, kadugsong pa po nang nabanggit ko sa inyo kanina, subalit ang inyong mga pagsalangsang ang nagiging hadlang upang hindi tugunin ng Panginoon ang ating mga daing. Kaya malaking parte po yung ating matuwid na pamumuhay sa harapan ng Panginoon upang sa pagdaing natin sa Diyos,
makikita po natin mabilis pong tumutugon talaga ang Panginoon. Parang katulad po yan ng gripo, mga kapatid, na kapag walang bara, kapag walang hadlang doon sa tubig na dadaloy, mabilis makakarating yung supply na tubig po sa atin. Pero kung mayroon pong nakasingit o nakabara doon sa tubong daloy papunta sa atin, ay hindi po makakarating. At ang mga bara at ang mga kahadlangan po, sabi ng salita ng Diyos, ay ang hindi matuwid na pamumuhay ng isang tao. Kaya, bakit po hindi lang po tayo ang pangangatwiran at dahilan kung bakit tayo'y parang nagpapakabanan ay para tawagin lang basta banan. Kundi ito po ay malaking apekto sa pamumuhay natin sa pagdulog sa Diyos upang makamtan natin ang ating mga daing sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga mata ni Yahweh o ng Panginoon sa matuwid na katuon, sa kanyang pagdaing lagi siyang tumutugon. Kung nais po natin maranasan ang mabilis na pagtugon ng Panginoon, mamuhay tayong may katwiran sa harapan ng Panginoon. Isang matuwid na pamumuhay. Totoo po yun, mga kapatid. At ang isa pa, nakakahiyang lumapit sa Panginoon na nagpapatuloy ka sa isang baluktot na pamumuhay at sa kabila na umaasa ka ng pagkalinga, pagtugon ng Panginoon sa iyong pangangailangan. Mas mabuting lumapit sa Diyos na alam po natin na nagagawa natin ang kalooban ng Panginoon. At tumanggap man tayo ng pagpapala sa Diyos, mapapapuri po talaga tayo. At hindi yung tayo'y puspos ng pagkakonsensya sa sarili natin dahil sinasamantala natin ang kabutihan ng Panginoon. Tayong mga Kristiyano ay hindi po nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat ang kasalanang yaan ay magiging hadlang at hindi lang sa mga pagpapalang hinihingi natin sa Panginoon. Maaari din pong maging hadlang yan at malaking totoo, maging hadlang sa malaking pagpapalang espiritual. Sapagkat ang Diyos po ay hindi nalulugod sa kasalanan, bagamat mahal niya yung taong makasalanan. Pero wag natin samantalahin ang kabutihan ng Panginoon. Kaya sinasabi ng binabasa po natin, nakatingin, nakalaan, nakatuon ang paningin ng Panginoon nating pinaglilingkuran sa mga taong lumalakad na may katuwiran. Isang buhay na kasiya-siya. Alam po natin yan. Isipin po natin, kahit saan tayo tumayo, nakatuon ang Diyos. Ang paningin ng Panginoon nakatuon sa atin. At alam ko na yung nabanggit dito sa Psalms 34 na inaasahan natin, nakatingin ang Diyos sa atin sa lahat ng ating sitwasyon sa buhay upang tugunin yung ating mga hinihingi. Pero totoo, nakatingin ang Diyos din at kita ng Panginoon ang gumagawa ng hindi matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya, ganito kakapangyarihan ng Panginoon, bilyon, hindi mabilang ang tao, pero kita niyang lahat ang gawa. Kahit po nasa ilalim ng bahay, kahit po ang bahay natin ay yari ang bubong sa semento, kita ng Panginoon ang gawa ng lahat ng tao. Ganyan kakapangyarihan ng Panginoon. Sipin natin kung nararamihan tayo sa populasyon ng Pilipinas, ang paningin ng Panginoon ay pang buong mundo. Mas marami ang tao po sa China, di ba? Mas marami ang populasyon. Pero kita ng Panginoon, doon pa lang nakakahanga ang Diyos. Nakita niya lahat ang galaw nating lahat ng tao. Kaya, salamat sa Panginoon kung bakit higit na nakatingin ang Panginoon sa atin. Ang sabi dito, ang mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanyang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Pag tayo'y lumalakad na may katwiran sa Panginoon, pag nanalangin tayo sa Panginoon, alam niyo mga kapatid, totoo po yun. At nakakatuwa sa Diyos yung kahit hindi ka pa yung halos mang iyak-iyak sa panalangin, pero pag nag-request ka sa Panginoon, need ko po ito. Pero tahimik ka lang, hindi na, nagpipray ka sa puso mo na nagpipray ka na, Lord, talagang kailangan ko. Ang tiwala ko sa inyo. At hindi po yung parang, pag hindi mo ibinigay, Panginoon, ako'y nanghihina na, hindi ta paglilingkuran. Pero tandaan po natin, ang Diyos ay nakatuon ang tingin at paningin sa may matuwid na pamumuhay sa kanyang harapan. Lagi pong ang pabor ng Panginoon sa isang paghingi natin sa Diyos. Hindi lang mga kapatid dahil sa mga pagpapalang
hinihingi po natin yung kapakinabangan sa physical na ito, kundi higit sa lahat, sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay, napapaluguran po natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mahalaga sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Panginoon. Yamang alam natin na talagang malapit na ang Panginoon pag sumikapan nating pagkatiwalaan or pagtiwalaan ang Panginoon. At higit sa lahat ay makapamuhay po tayong matuwid, karapat dapat at makapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Bakit po? Pag matuwid ang ating pamumuhay, yung ibang tao mahahamon. Siguro ang paraan nitong taong ito, sapagkat hindi siya nagpapakalango sa kasalanan. Sa halip na gayahin na tayo ang gumagawa ng kasalanan, gayahin po tayo ng mga nasa sanlibutan na lumakad na may katwiran sa harapan ng Panginoon upang sila'y maganda ang apekto o yung ating buhay sa kanila ay magbigay hamon upang lumakad din po naman sa katwiran. Pero kung tayo na mga lingkod ng Diyos, mga Kristiyano, at pag may lumapit sa atin, sister, pag-pray mo naman ako. At pagkatapos mong manalangin, at kaya sister, wala pang tugon. Sapagkat tayong mismo na hinihinga ng tulong ay may bara sa atin. Mayroon pong hadlang at yun po ay ang kasalanan. Pero alam din po natin ang hindi pagtiwalaan ang Panginoon ay isang hindi mabuting pamumuhay ng isang Kristiyano. Sapagkat wala po tayo talagang magagawa kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Kaya ang hamon ng salita ng Diyos, magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng oras. Mahirap man ang sitwasyon, magaan man, nananagana man po tayo, magtiwala pa rin sa Panginoon. Wag iwanan ang Diyos sa panahong tayo pinapayaman na ng Panginoon. Tiwala pa rin sa Panginoon na siya ang Diyos na pinagkagalingan ng lahat ng bagay. Sapagkat may mga pagkakataon, kahit sumasagana ang pera, pag biglang tapusin po yung buhay natin, papaano po yun at hindi tayo nakalakad sa katwiran o matuwid na pamumuhay, nakakalungkot din po ang wakas ng ating buhay sa harapan ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos, tinutulungan niya po tayo na lagi pong magtiwala at ito po'y makukuha natin sa lubos na pag-aaral, pagsusumikap na laging basahin sa salita ng Diyos at lakaran ito bawat araw. Purihin ng Panginoon, pagpalain po tayo mga kapatid ng Panginoon, pagtiwalaan po natin ng Diyos, humirap man ang sitwasyon ng Pilipinas, humirap man ang sitwasyon sa ibang bansa, humirap man ang sitwasyon ng ating pamilya, humirap man ang sitwasyon ng sarili natin, ituon po natin ang tiwala natin sa Diyos. Humawak tayo ng lubusan sa Panginoon. Maraming pakanan ng sanlibutan. Marami pong mga paraan si Satanas upang tayo pabagsakin. Pero kung tayo magtitiwala sa Diyos, hindi niya tayo maaagaw. Ni ang pintuan ng Hades ay hindi pwedeng makapanaig sa mga pinili ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y dumako sa panalangin at sa mga kapatid na nasa pakikinig po sa umagang ito, hindi po natin alam, kahit po kami dito sa lugar po ng Marinduque, ba't iba ang pinagdaraanan, pero ang Diyos po'y mabuti, nagtatawid po sa ating lahat, sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa lahat ng dako, sa lahat ng tao, at lalo tigit, nakatuon ang paningin sa atin ng Panginoon, kung pagsisikapan po natin, na mamuhay tayong may katwiran sa harapan ng Panginoon. Purihin ang Panginoon, hallelujah! Purihin ang Diyos na napakabuti na siyang tumawag sa ating lahat. Isang mabuting bagay ang tayo'y natuto sa salita ng Panginoon at natutunan po nating pagkatiwala ng Diyos na maaasahan. Siya ay mabuting kanlungan, may lunas siya sa lahat ng ating pinagdaraanan. Salita ng Panginoon ang patuloy nating panghawakan at kahit kailan hindi magkakabula ito. Lahat ng sinulat at pinahintulutang masulat sa banal na kasulatan. Sabi ng banal na kasulatan, bawat araw binabantayan ng Panginoon ang kanyang mga pangako upang tupdin sa kanyang mga anak. Salamat sa Diyos na ating pong nakilala. Maaasahan siya. Siya'y Diyos na lagi pong tumutugon sa ating mga pangangailangan. Aming Panginoon, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Kung mayroon po kaming pangunahing panalangin ngayong pong umaga, ay tulungan kami po ay makalakad na matuwid sa inyong harapan, may pagsusumikap na gawin ang inyong kalooban, upang inyong paningin at ang inyong matay laging nakatuon sa amin, upang aming mga daing ay lagi po naming maranasan ang tugal.
Salamat po, inilalagay po namin ang aming tiwala sa inyo. At tulungang hindi maagaw ng mga bagay na natatanggap po namin mula sa inyo. Kundi lubos naming pasaganain ang pag-ibig sa inyo at pagtitiwala sa lahat ng panahon. I-bless po ninyo kung may mga kapatid na may matinding pinagdaraanan. Magkakasabay po kami na inilalagay ang aming tiwala tanging sa inyo lamang. Purihin kayo, luwalhatiin kayo, mapanghahawakan kayo, Panginoon. Kayo mabuting kanlungan, maaasahan po kayo. May lunas kayo sa lahat ng aming pinagdaraanan. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Pagpalain lahat ng pastor. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga manggagawa. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mananampalataya. Ang mga kapatid sa iba't ibang dako, Panginoon. Abutin po ninyo kaming lahat. Hawakan ang aming pagtitiwala, Panginoon. Huwag masuling sa mga bagay na lumilipas at namamatay, Panginoon. Purihin kayo, luwalhatiin kayo. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Pagpalain, O Diyos, ang aming pamumuhay sa araw na ito at magbigay lugod ang aming buhay tanging sa inyo lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. God bless po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Patuloy po tayo anuman po yung ating sitwasyon. Purihin ang Panginoon.